Amen! Good morning, everyone! Ayan, so napakabuti ng ating Panginoong Yesus sa umagang ito dahil nararamdaman ko na tayong lahat ay excited. Excited po bang lahat? Yes, dapat excited tayong magpuri. Kasi bakit? Hindi kailanman matitigil ang pagpupuri at pagluwalhati natin sa pangalan ni Jesus. Tama? Hindi mapipigil ng kaaway ang paggawa natin para purihin, sambahin, at luwalhatiin ang ating Panginoon. Amen? So ngayon, tuloy ang awit para sa ating Panginoon. Amen? Amen! Hallelujah! Panginoon, salamat po. Bigay natin ng napakalakas na palakpak para sa ating Panginoon Jesus. Umagos at halos malulog na. Umihip ang hangin, pinilit na. Ako ay ikaw na. Pinalog hindi ang langit, tinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi tinatag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang isip mo ang kulihan hanggang matapos ang unos. Maglipas na bago ng luha, di maaaring huminto ang pagmumahal ng pagsamba sa aking puso. Sabay-sabay! Awit! Sigaw ng aking puso ng tagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang dayat, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Pumuhos ang ulan, umagos at halos malulunod. Umihip ang hangin, pinilit na. Ako ay itumba. Pinalot ng ilimang langit, tinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang gising mo ang ulihan hanggang matapos ang unos. Pag-ipas ng bago ng luha, di maaaring huminto ang pagmumahal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Amen! Tagumpay na tayo! Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang dayat, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, Hindi na mapipigilan ng away! hindi matutuloy. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tayo natin na sabay-sabay! Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso ng tagumpay. Pagkat lakas mo ang Diba? Ang sarap! tuloy ang awit, tuloy ang dayat, ito'y
puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutulog. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy ang awit, ikaw lang aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng pagbuhi ay hindi mabibigil, hindi matutulog. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Hindi mapipigil, hindi matutulog. Hindi mapipigil, hindi matutulog. Hindi mapipigil, hindi matutulog. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Thank you, Lord! Dahil tuloy-tuloy na ang awit para sa ating Panginoon, dapat wala nang pangamba. Amen! Hallelujah! Ikaw ang pupurihin mo sa bawat sandali, sa buhay ko'y tataas. Ang tanging alam ko, ang pag-ibig mong banal. Ang siyang sutigan ko, umaasang ikaw lamang. Ang siyang kasama ko, ikaw ang Diyos na dakila. Papupurihan ka, hindi nagbabago. Ang kapangyarihan mo, sa'yo ako'y umaasa. Saan man mapunta, ikaw ang kasama ko. Sabay-sabay natin sabihin! Wala na pangamba. Amen! Hallelujah! Wala na pangamba. Ikaw ang pupurihin ko sa bawat sandali, sa buhay ko'y tataas. Ang tanging alam mo, ang pag-ibig mong banal. Ang siyang sutigan ko, umaasang ikaw lamang. Ang siyang kasama ko, ikaw ang Diyos na dakila. Mapupurihan ka, hindi nagbabago. Ang kapangyarihan mo, sa'yo ako'y umaasa. Saan man mapunta, ikaw ang kasama ko. Wala nang pangamba, ikaw ang Diyos na dakila. Mapupurihan ka, hindi nagbabago. Ang kapangyarihan mo, sa'yo ako'y umaasa. Saan man mapunta, ikaw ang kasama ko. Wala nang pangamba. Pag-ibig mo'y wagas, hindi kumukumas. Siya ang kahawakan ko, ang kalakasan ko. Bisa pa! Pag-ibig mo'y wagas, hindi kumukumas. Siya ang kahawakan ko, ang kalakasan ko.
kasama ko. Wala nang pangamba, ikaw ang Diyos na dakila. Mapupurihan ka, hindi nagbabago. Ang kapangyarihan mo, sa'yo ako'y umaasa. Saan man napunta, ikaw ang kasama ko. Wala nang pangamba, ikaw ang Diyos na dakila. Mapupurihan ka, hindi nagbabago. Ang kapangyarihan mo, sa'yo ako'y umaasa. Saan man napunta, ikaw ang kasama ko. Wala nang pangamba. Sabihin natin, Wala nang pangamba. minsan pa. Wala nang pangamba. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Ako naniniwala talaga na sadyang kay buti-buti ng ating Panginoong Jesus. Kahit saan man tayo naroon, kahit ano ka man kayon, sadyang kay buti ng ating Panginoong Jesus. Amen? Patuloy natin siyang awitan, purihan, sambahin. Hallelujah. Diyos na napakabuti, sa'yo ako'y lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan at papuri, sa'yo lamang lahat. Diyos na napakabuti, sa'yo ako'y lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan at papuri, sa'yo lamang lahat. Napakabuti mo, aking Diyos Ama. Iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Ikaw ang Panginoon ko, hari ng aking puso.
tapat. Napakabuti mo, aking Diyos, Ama. Ang iyong likhay, luluwang hangin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aking Diyos, Ama. Ang iyong likhay, luluwang aking napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sabihin natin, mga kapatid, hinahati mo. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa. Holy Spirit, thank you, Holy Spirit. Sadyang kaibuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat.
pag-ibig mo, O Jesus. Tapat ka ng tunay. Wala nang makapapay sa'yo. Sa wakas na pag-ibig mo, O Jesus. Tapat ka ng Buti-buti mo, Panginoong Jesus. Walang kapantay. Kahit sino. Ikaw ang Diyos na tunay at dakila. Napakabuti mo. Wala nang hihigit sa'yo, Panginoong Jesus. Hallelujah! wala nang makapapay sa'yo. Sa wakas na pag-ibig mo, O Jesus. Tapat ka ng tunay. Wala nang makapapantay sa'yo. Sa wakas na pag-ibig mo, O Jesus. Tapat ka ng tunay. Wala nang makapapantay sa'yo. Sa wakas na pag-ibig mo, O Jesus. Tapat ka ng tunay. Wala nang makapapantay sa'yo. Sa wakas na pag-ibig mo, O Jesus. Tapat ka ng tunay. Hallelujah! Kakat! Isigaw mo ang kapatid na ipagmamalaki mo na wala siyang kapantay at higit sa lahat. Hallelujah! Thank you, Jesus! Holy Spirit moves. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Tapat ka ng tunay. Wala nang makapapantay sa'yo. Sa wakas ng pag-ibig mo, O Jesus. Tapat ka ng Jesus. Tapat ka ng Jesus. Tapat ka ng Amen! Sige, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kung alam mong tapat ang Diyos sa iyo, sige, palakpakan mo ang Diyos. Hallelujah. Kung alam mo ang Diyos ang tapat, na ikaw ay patuloy na pinagpapalang, patuloy na sinasamahan. Hallelujah, Jesus. Salamat po. Salamat po, Ama. Thank you, Lord. Sige, saglit ka ng pasasalamat para sa Diyos.
po'y lubos na nagpapasalamat dahil patuloy niyo pong pinapatunayan na ikaw ay sobrang mabuti sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon. Pagising pa lamang po namin kaninang umaga, kami po'y lubos na nagpapasalamat dahil pinahintulutan niyo po na mabigyan kami ng panibagong pag-asa, panibagong lakas para makarating sa lugar na ito. Salamat po sa habag at biyaya na patuloy mong pinagkakalob sa amin. At sa pagparito namin, Ama, sa lugar na ito, hindi po mawawalan ng kabuluhan, wala pong masasayang. At hinihiling po namin na patuloy niyo pong dagdagan ang aming pananampalataya ng sa gayon sa bawat salita na aming maririnig sa umagang to. Ito po'y malasap namin, ito po'y ma-absorb namin, Father God. Magkaroon po kami ng transformation sa aming buhay. Ito po'y maitanim sa aming puso, sa aming buhay habang kami nabubuhay sa mundong ito. Salamat po dahil nandito po ang bawat isa. Tunay nga, Father God, na hindi po aksidente, hindi po nagkataon lang na nandito kami. Bagkus ito po'y nakaplano na para po marinig ang bawat salita na makakapagpalakas sa buhay ng bawat isa na nandito. Nalapit ko po sa iyo, Ama, magtuturo sa umagang ito at ang serbisyong ito na hiningi po namin ang pagsama mo. Holy Spirit, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa na mabuksan ang aming puso, ang aming isipan sa bawat salita na may hahayag sa umagang to. Magkakaroon po ng impact, ng power sa buhay ng bawat isa na manonood sa aming live stream at higit sa lahat nandito po sa umagang to sa lugar na ito. Magkaroon po ng walls of fire lahat ng sulok ng lugar na ito na sa gayon wala pong magawa ang plano at pakanan ng kaway. Naalis po namin ang kahit anong distraction na pwedeng gawin ng kaway, kahit anong antok, kahit anong mental block, kahit anong kaisipan, negative thoughts, Father God, na magiging dahilan para hindi po namin maunawa ng mga salita mo sa umagang to. Ito po'y winawasak na namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Wala kang karapatan sa buhay ng bawat isa. Holy Spirit, salamat po. Thank you, Ama. Thank you, Jesus. At lahat po ng gagawin namin sa umagang to, ikaw lamang po ang patuloy na maitanghal, maluwalhati, maparangalan at maitaas sa buhay ng bawat isa dahil ang araw na to ay para lamang po sa iyo. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Sa umagang ito, kamayan natin at umikot tayo at sabihin, napakabuti ng ating Diyos. Amen? Welcome everyone! Ay, umikot! Sabay-sabay! Welcome! Welcome! Welcome to the family of God! Welcome! Welcome! Welcome to the Jesus, the Anointed One! We rejoice in the Lord that you are here. We are glad that the Lord brought you here. That richly bless you, blessings flow to you. Welcome to Jesus, the Anointed One. Rejoice in the Lord that you are here. We are glad that the Lord brought you here. God richly bless you, blessings flow to you. Welcome to Jesus, the Anointed One. Welcome to Jesus, the Anointed One. Welcome to Jesus, the Anointed One.
Praise God. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Yung malakas na palakpak na may kasama sigaw na Hallelujah! Come on, shout Hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ako'y nagagalak. At muli kitang nakasama ngayon. Okay, sa kabila naman, ako'y nagagalak. At nakasama din kita ngayon. Praise God. Lahat nga po ng nagagalak sa araw na ito'y pumalakpak na malakas sa ating Panginoon. Yung mas malakas pang palakpak para sa ating Diyos na buhay. Let's declare Luke chapter 4 verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. Muli palakpakan natin ang ating Panginoon. At atin ding ideklara ang ating JA1 culture. Basahin natin lahat. 1, 2, 3, go! Praise God. At sabihin naman natin sa ating mga sarili, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda. Mas pabuti ng pabuti. Mas pasagana ng pasagana. Mas payaman ng payaman. At mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka, palakpakan mong muli ang ating Panginoon. Ang series po natin for this month of April is all about experiencing the power of God. Tulad na nabanggit ko sa inyo last week, ang salita ng Panginoon, ang Diyos na ating kinikilalang buhay at makapangyarihan, ay hindi lamang ito basta natin pinag-aaralan. Ang Biblia, kaya naitala ang Biblia, naisulat ang Biblia, hindi para lamang pag-aralan natin kung sino ang Diyos. Ang katotohanan, kaya may Biblia, kundi para malaman natin, at hindi lang yon, at ma-experience din natin ang katotohanan ng ating Panginoon. Sinong naniniwala na ang Diyos natin ay makapangyarihan? Kung titingnan mo ang katabi mo, diyan mo masasabi na ang Diyos natin talaga ay makapangyarihan. Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo sa iyong katabi, napaka-makapangyarihan talaga ng Diyos sa buhay mo. Yung positive naman, para namang iba yung nasa isip ninyo eh. Okay, sabihin mo sa iyo katabi, napaka-makapangyarihan talaga ng Diyos sa buhay mo. Kitang-kita sa mukha, sabihin mo. Napakaganda at napakagwapo. Amen. Alam niyo po, kung hindi ka maniniwalang may kapangyarihan ng Diyos, sometimes ang kailangan mo lang ay tumingin sa ating paligid. At nga, minsan nga kailangan tingnan mo sarili mo eh. 'Di ba? Doon mo makikita na napaka-makapangyarihan talaga ng ating Diyos. Amen? And last week, ano pong pinag-aralan natin last week? How to experience God's power, or the power of God. At doon natin naunawaan yung mga bagay na dapat nating gawin. Amen? Doon natin nalaman kung paano natin may experience ang power ni Lord. O, ano ang number 1 natin noon? True, confident prayer. Yan. Every time na tayo ay lalapit sa Panginoon, dapat confident ka. Amen? Confident ka pagdating sa paglapit mo sa Panginoon. Ano yung pangalawa? Yan. Meditation and doing God's Word. Talagang nagtatype siya na. Sino nagsusulat dito every Sunday? Yan. Para may mababalikan kayo. And number 3, acknowledging yung weakness. Okay? May number 4 ba? Wala. Okay. Nakikinig nga kayo. At ngayon naman ang pag-uusapan natin ay pinamagatan kong the power in the promise. The power in the promise. Sino po sa inyo dito ang may pinangahawakang pangako ng Diyos? Yung totoo.
kung tatanungin ko kayo, ano yung specific na pangako ng Diyos na pinangahawakan mo? Yayaman po ako. Isang verse yun. Di ba? Alam nyo ba na ang pangako, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa pangako ng Diyos. Kaya kung hindi mo alam ang pangako ng Diyos, wala kang aasahang kapangyarihan ng Diyos. Nagigets mo ba natin? Naunawaan ba natin? Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanyang pangako. At may experience natin ang kapangyarihan ng Diyos kung alam natin ang kanyang pangako. Kung pinangahawakan natin ang kanyang pangako. Amen? Kaya napakahalaga na maunawaan natin at malaman natin na ang pangako ng Diyos, kapag alam mo ito, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga kailangan tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. The moment na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, dito tayo makakakita ng mga pangako ng Diyos na para sa atin. Ano ba yung pangako ng Diyos na pinangahawakan mo? Kailangan maging malinaw sa iyo yun. Amen? Kailangan maging malinaw sa iyo ang pangako ng Diyos. Kasi hanggat hindi malinaw sa iyo ang pangako ng Diyos, wala kang ma-experience na kapangyarihan ng Diyos. Naunawaan ba natin? Nagigets ba natin? The power in the promise. Number 1, kailanman hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Sino po sa inyo dito nakapagsinungaling na? Taas nga po kami mga nagsinungaling na. Ay, lahat po pala tayo ay nagsisinungaling. Sabi mo sa inyo katabi, nagsisinungaling ko pala eh. Alam niyo, sabi sa aklat ng Bilang, chapter 23, verse 19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ulitin ko, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ulitin ko ulit. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Kung ang tao nagsisinungaling, ibahin natin ang Diyos. Hindi siya sinungaling. At kailanman, hindi niya nagawang magsinungaling. Bakit? Ang sabi dito ng Biblia, anumang sabihin niya'y kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Amen? Be honest, sino sa inyo ditong naranasan mo ng mangako sa tao pero hindi mo natupad yung pangako mo sa kanya? Di ba? Lahat tayo, Lahat tayo guilty. Sino naman sa inyo dito pinangakuan ng isang tao pero hindi tunupad nung nangako sa kanya yung promise na yon? Di ba? Maraming instances sa ating buhay. Huwag kang magtaka kasi tao sila. Ang tao may tendency talagang magsinungaling, intentional man yan or unintentional. Pero hindi ko sinasabing tama ang magsinungaling. Pero ang sabi ng Biblia, huwag mong itutulad ang Diyos sa tao. Kasi ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. God is not a human that He should lie, sabi sa English. Hindi siya tao na kayang makagawa ng kasinungalingan. Kasi ang Diyos, kapag siya'y nagsalita or may sabihin siya, may ginagawa siya, may gagawin siya. Ano man ang sabihin niya'y kanyang gagawin. Amen? Kaya kung may pangako kang pinangahawakan mula sa Diyos, sigurado ako, 100% sure na gagawin ng Diyos ang pangako niya sa iyo. Kung may pinangahawakan kang pangako. Kasi yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa pangako niya. Paano ba, ano bang gusto mong maranasang kapangyarihan? Ano bang gusto mong ma-experience na kapangyarihan ng Diyos? Hindi naman tayo yung mga nasa mga superhero na, Pastor, ang gusto ko pong kapangyarihan may laser beam. Yun. Diba? Nagsusuper saiyan, gano'n. Yan ba yung gusto mong kapangyarihan? Hindi natin kailangan yung ganong kapangyarihan. Amen? Hindi natin kailangan ng majestic na kapangyarihan na biglang lulutang ka. Gusto ko ma-experience, Panginoon, yung ako po'y lulutang. Kaya ko pong hatiin ng dagat. Ganyan kapangyarihan. Para si Moses, Kaya ko pong lumakad sa dagat. Gusto po yung ganong kapangyarihan? No. Hindi mo ma-experience yung ganong klaseng kapangyarihan sa panahon ngayon. Kasi ang kapangyarihan ng Panginoon nasa pangako niya. May experience mo yung kapangyarihan ng Diyos kung may pinangahawakan kang pangako niya. Kaya ngayon pa lamang,
Maghanap na kayo ng mga verses sa Bible na pinanghahawakan mo, panghahawakan mo. Kasi doon mo ma-experience ang kapangyarihan ng Diyos sa pangako niya. Amen? Alam nyo, revealed na revealed yung kapangyarihan ng Diyos doon sa sinabi sa Bible na by His stripes, we are healed, doon sa tao na nagkaroon ng sakit. Nagigets ba natin? Doon na-reveal sa kanya yung kapangyarihan ng Diyos kasi may pinanghawakan siyang pangako ng Diyos. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, by your stripe, I am healed. Kaya naniniwala ako, ako'y magaling na. At gumaling nga siya. Reveal na reveal yung kapangyarihan ng Diyos doon sa isang taong hirap na hirap sa buhay nung sinabi niya, ang pangako ng Panginoon na sinabi ng Panginoon, para sa atin, siya'y naging mahirap para tayo ay yumaman. Naging reveal yung kapangyarihan ng Diyos kasi pinanghawakan niya na si Jesus Christ naging mahirap para siya yumaman, kaya siya yumaman. Naunawaan po ba natin? Ang Diyos kasi hindi siya sinungaling. Hindi pwedeng ang Diyos ay magsalita ng kahit anumang kasinungalingan. Sometimes yung kasinungalingan na meron tayo, aminin man natin sa hindi, may halong kayabangan. Amen? Okay lang yung kasinungalingan eh. Minsan kasi may halong kayabangan eh. Sino dito naka-experience nung bata siya? Tapos may mga kalaro siyang mga bata. Tapos yung mga kalaro niya mga bata nagme-merienda. Tapos hindi ka pinapakain. Uy, parang masarap yun ah. Kala mo, natikman ko na rin yan. Masarap nga yan. Pero katotohanan, hindi naman talaga niya natikman. Nagyayabag lang siya, nagsisinungaling. Kasi gusto lang niyang matikman yung pagkain. And sometimes yung kasinungalingan natin, may halo ng kayabangan. May nakapunta na ba sa Paris? Oo. May passport ka ba? Wala, hindi kailangan ng passport pagpunta ng Paris. Di ba? Nagsinungaling ka na nga, nagyabang ka pa. Amen? Kaya nga, sinabi ng Biblia, ang Diyos natin ay hindi tulad ng tao na nagsisinungaling. Ano man ang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Amen? Tandaan niyo to, yung number 1 natin. Kailanman hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Ang Diyos natin kapag nagsasalita, hindi yan nagpapa-impress lang. Di ba yung mga lalaki pag nanliligaw sa mga babae, most of the time nagpapa-impress lang yan. Wala naman, most of the time nga, yung mga sinasabi nilang mabubuti about sa kanila, yung 50-50 yon. 50 yung tama, 50 yung mali. Uy, alam mo, 3 times a day ako nagtututbrush. Kasi gusto ko lagi akong fresh breath. Pero nung naging girlfriend mo na, naging asawa mo na, di pala nagtututbrush 2 araw na. Sinungaling. Bakit? Siyempre magpapa-impress lang na magpapa-impress yun. Di ba? Alam mo, ako, malinis talaga ako sa katawan. Ayaw ko ng dumi. Yung pala, pawis na, ayaw pang magpunas ng pawis. Ano ibig ko sabihin? Alam niyo yung mga tao, para lamang ma-please ang kapwa nila tao, anong ginagawa nila? Sometimes nagsisinungaling sila. Amen? Para ma-impress nila yung tao, kailangan nilang magsinungaling. Pero si Lord, hindi niya kailangang magpa-impress. Hindi niya kailangang magyabang. Bakit? Kasi anuman ang sasabihin ng Diyos, anuman ang ipapangako ng Diyos, tutuparin niya ito sa mga taong tunay na nananampalataya sa Kanya. Amen? Anuman ang kanyang sabihin ay kanyang gagawin. At kapag siya'y nangako, tutuparin niya ito. Kasi hindi siya pwede magsinungaling. Isa sa katangian ng Diyos na napakasarap na malaman is hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. So, ibig sabihin, ang lahat ng salita ng Panginoon, ang lahat ng nakasulat sa Biblia na pangako ng Diyos, ito'y para sa atin. Nagigets ba natin? Naunawaan ba natin? Kung iisipin natin, napakarami ng pangako ng Panginoon. Amen? Sino naniniwala dito na marami ang pangako ng Panginoon? At lahat ng iyon ay available para sa iyo.
Alam nyo ba, sa Biblia, kung magbabasa lamang tayo, merong 8,810 na pangako ang Diyos para sa iyo. Ilan ang alam mo? Alam mo, 8,810. I-divide natin yan sa 365. 8,810 divided by 365. Bilhin niyo yun. Ilan ang naging resulta? 24 years. Yung 8,810 na pangako ng Panginoon, kung alam mo lahat na yon, yun ay sakop na niya ang 24 na taon mo. Ito ang tanong, ilan ang alam mo pangako ng Diyos para sa iyo? Basta ang maalaga, alam ko yung pangako ng Diyos, di niya ako iwan, di niya ako pababayaan. Okay na ako dun. Alam niyo, kailangan nating alamin ang pangako ng Panginoon kasi sayang. Kasi sometimes nangungusap ang ating Panginoon, exclusively, ito'y talaga para sa atin. Kasi may mga promises si Lord na pangkalahatan. Pero may mga pangako ang Diyos kapag lalalim ka sa pagbabasa ng Biblia, pag magme-meditate ka ng maayos ng Word of God, mararamdaman mo na yung pangako na yun specifically para sa'yo. Amen? Naunawaan ba natin? Lahat ng pangako na yun na 8,000 plus, hindi siya nagsisinungaling doon. Kaya niyang tuparin yun kung kaya mong panghawakan yun. Tanongin mo yung katabi mo, kaya mo bang panghawakan yung 8,000 plus na yun? Alam nyo ba, yung 8,000 plus na yun, yun ay para sa lahat, general yun. Pero yung specific na promise ni Lord para sa mga tao is 7,487. Ano ibig ko sabihin dito? Regardless of the numbers, ang tanong, may alam ka bang pangako ng Diyos? Kasi ang pangako, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanyang pangako. Masasabi mo makapangyarihan ng Diyos kapag ka may alam kang pangako niya. Naunawaan ba natin? Naunawaan ba natin? Nagigets ba natin? Ito, number 2 tayo. Napakaganda nito, number 2. 1, 2, 3, go. Oo. Wow. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen. Amen? So sa Diyos, ang pangako niya ay palaging oo. Parang gato yan. Lord, pinangako mo po sa akin to. Tutuparin mo ba to sa akin? Oo. Lord, pinangako mo po sa akin to. Sabi mo po sa iyong salita. Gagawin mo po ba to sa akin? Oo. Hindi pwedeng humindi si Lord sa pangako niya sa iyo. Kasi lahat ng pangako niya sa iyo ay oo. Pero siguraduhin mo muna na pangako talaga ni Lord yan. Sino sa ito na experience niya? Hindi naman siya nangako dun sa tao, pero pinaghahanapan siya ng pangako. Di ba pinangako niyo po na kapag ako'y naka 100 sa aming exam, bibigyan niyo po ako ng 1,000? Kailan ko pinangako yun? Baka iba yun nangako sa iyo. Alam niyo sometimes, bakit nakaka-receive tayo ng hindi or no sa promises ni Lord? Kasi baka hindi naman talaga pinangako sa iyo. Kasi malinaw na nakasulat sa Biblia na ang pangako ng Diyos ay palaging oo. So basta pangako ng Panginoon, oo yan. Lord, pinangako mo, hindi mo po ako iiwan, hindi ako pababayan. Oo. Lord, pinangako mo, payayamanin mo, pasasaganahin ako. Oo yan. Lord, pinangako mo, hindi mo po hahayaan na ako po ay mapatumba ng anumang pagsubok. Oo yan. Lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Isa ito sa assurance na dapat nating panghawakan na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanyang pangako. Kaya the moment na mas marami kang alam na pangako ng Diyos, doon mo mas mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Naunawaan ba natin? Nagigets ba natin? Kaya nga napakahalaga na tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, hindi lang yan basta instruction, nandyan din yung mga promises ni Lord. Hindi lang yan basta correction, or rebuking, or learning, or information. Nandyan din ang pangako ng Diyos. At yung pangako ng Diyos
na iyong pinangahawakan, doon mo ma-experience ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Naunawaan ba natin? Kasi pagdating sa Diyos, ang kanyang pangako ay palaging oo. Naunawaan? Sino sa inyo ditong naniniwala na ang sagot ni Lord sa pangako niya ay oo? Taas nga po ang kamay dito ng mga taong may pinangakuan ng Diyos. Come on, taas kamay. Pinangakuan ka talaga ni Lord. Nung nag-pray ka, may pinangakuan ka talaga ni Lord. Taas nga kamay, yung isa pang kamay, at pumalakpak sa ating Panginoon. This is a good news. Thank you sa lahat. This is a good news. Kung pinangakuan ka ng Panginoon, may sagot na si Lord ngayon. Pinangakuan ka ba ni Lord? Sino ang pinangakuan dito ni Lord? Sino may pinangahawakang pangako ng Diyos sa kanyang buhay? May sagot si Lord. Sabi ni Lord, ang sagot ko, dyan sa pangako ko, oo, tutuparin ko yan. Kung naniniwala ka, bigyan mo ng mas malakas na palakpak si Lord. Amen. Because all the promises of God is yes and amen. Amen. Kaya napakadali para sa atin ang mag-amen pagdating sa pangako ng Diyos dahil may kasiguraduhan tayo na ang sagot ni Lord ay yes. Sinong pinangakuan dito ng Diyos na siya yayaman at sasagaan ang buhay? Taas nga ang kamay yung pinangakuan ni Lord, yung talagang reveal sa kanya na siya sasagana ang buhay, yayaman. Yan, taas nga ang kamay, yan. Siya dito naniniwalang magiging multi-millionaire siya. Ay, ayaw yata ng iba. Ayun, sabi nga ng mga narinig ko, babanga mo ng kamay. Taas nga po ang kamay dito ng naniniwala na siya ay magiging multi-millionaire o yayaman o sasagana ang buhay. Taas nga po ang kamay. Buti naman, hindi tayo pahirapan. Kasi sabi nung mga networker, pagtaas pa nga lang daw ng kamay, pahirapan pa, pagyaman pa kaya. Di ba? Pero ako naniniwala, dahil hindi kayo nahihirapang manampalataya sa Panginoon at kaya niyong itaas ang kamay ninyo, ang sagot ni Lord, yayaman po ba ako, Pastor? Huwag sa akin kayo magtanong. Sasagana po ba ang buhay ko, Pastor? Hindi po sa akin ang tamang tanungan. Kay Lord kayo magtanong. Pero, kaya kong sabihin ang sagot ni Lord. Pastor, yayaman po ba kami? Sasagana po ba ang buhay namin? Ito ang sagot ni Lord. Oo. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Plans to prosper you. Plans to prosper you. Sinong pinangahawakan yung pangako na yon? Ayun ang pangako ng Panginoon. Sabi ng Bible, si Jesus Christ pumunta dito sa lupa para bigyan ka ng buhay na ganap at masagana. Sabi din ng Biblia, siya ay naghirap para ikaw ay yumaman. At sinong may sabi na hindi tayo pwedeng yumaman kung mayroong Diyos nang nangako na tayo ay kanyang pasasaganain at payayamanin? Amen. Yung sitwasyon na meron ka ngayon, hindi yan ang magdidetermina kung ano ang magiging future mo. Pastor, gato lang naman ang buhay namin, ang bahay namin, gato lang. Ngayon lang yan. Sabi mo nga sa iyong katabi, ngayon lang yan. Sabi mo sa iyong katabi, pag malaki na bahay mo, papuntahin mo ko, ha? Amen. Sino dito naniniwala, may peace siya sa kanyang puso na siya ay payayamanin at pasasaganain ni Lord. Amen. Bakit? Hindi dahil sinabi ni pastor, hindi dahil may narinig ka lang, kasi naniniwala ka sa pangako ng Diyos. Yun na yun eh. The moment kasi na naniniwala ka sa pangako ng Diyos, meron kang kapayapaan dyan sa puso mo na ito'y mangyayari at magaganap. Naunawaan? Sabihin natin lahat mangyayari. Sabihin natin lahat magaganap. Next tayo. Number 3, basahin natin. 1, 2, 3, go. Lahat ng pangako ng Diyos ay may kasiguraduhan na kanyang tutuparin. Take note, ano yung nakalagay sa una?
Lahat. In Joshua chapter 21 verse 45, not one of the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Sa Tagalog, tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayanang Israel. Nakita niyo ba yung salitang lahat? Ilan ang alam mong pangako ng Diyos? Alam niyo, ngayong taong ito, paramihan tayo ng alam na pangako ng Diyos. Gusto niyo ba yon? Kasi pag dami ng alam mong pangako ng Diyos, mas maraming tutuparin ng Diyos sa pangako niya. Tignan niyo ha, tinupad ni Yahweh ang lahat. Hindi sinabi dito, tinupad ni Yahweh ang iba. Hindi. Ang sinabi dito, tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako sa sambayanang Israel. Isipin niyo yun, lahat ng pangako niya sa sambayanang Israel ay tinupad ng Diyos. Kaya kung marami kang alam na pangako ng Diyos, maraming tutuparin si Lord sa buhay mo. Ay kung ang alam mo lang na pangako ng Diyos ay iisa, ay di iisa lang, huwag kang mag-expect na mararanasan mo yung kapangyarihan ng Panginoon na iisa lang naman pala alam mo. Ang alam mo pa, Jesus wept. Wala namang promise dun. Di iiyak ka. Gusto mong umiyak? Nagigits pa natin? Kasi sa dami ng alam mong pangako ng Diyos, yun din yung dami ng panghahawakan mo. At kapag ka may pinanghahawakan kang pangako ng Diyos, yun din yung dami ng tutuparin ng Diyos. Kaya kung marami ang alam mong pangako ng Diyos, maraming tutuparin ang Diyos sa pangako niya sa iyo. Amen? Alam nyo, in Joshua chapter 23 verse 14, sabi dito, not one thing has failed of all the good things that the Lord your God promised concerning you. Sa Tagalog, alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabubuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Grabe, ano? Wala siyang hindi tinupad. Isipin mo yon. So kung meron kang pinanghahawakang 100 na promises ni Lord sa iyo, ibig sabihin, yung 100 promises ni Lord sa iyo, tutuparin niya yon. Lahat yon ay may kasiguraduhan na kanyang gagawin sa buhay mo. Amen? Parang di kayo masaya. Okay pa ba kayo dyan? Alam niyo, be excited. Bakit? Kasi ngayong buwan ng Abril, hindi lang natin pag-aaralan ng kapangyarihan ng Diyos, mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo, this coming last Sunday of this month, magkakaroon tayo ng special program. May idadagdag tayo sa ating program. Matagal na natin itong ginagawa. Okay? Magkakaroon tayo ng testimony portion. At dito natin ite-testify ano ang naranasan mong kapangyarihan ng Diyos. Sino sa inyo dito ang gustong makaranas ng testimony? Ngayon pa lamang hingin mo na, Lord, hindi ako papayag. Dapat sa katapusan ng taong ito, ng buwan ng April, dapat isa ako dun sa magte-testify. Sino sa inyo dito ang gusto niyang mag-testify this coming last Sunday of April? Ay siya, ngayon pa lamang, gawin na ang mga dapat gawin para maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Okay, i-testify mo kung paano mo naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung ito man ay sa kagalingan, ito man ay financial, ito man ay sa relasyon, or sa anumang bagay na nakita mong kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Now, we will testify the power of God in our life. Amen? Ihanda niyo ang sarili ninyo. Kung isa ka sa nagnanais na magkaroon ng testimony ngayong last Sunday of this April, i-grab mo ang pangako ng Panginoon. Huwag kang papayag. Ngayon pa lamang, diktikin mo, Lord, hindi ako papayag. Gusto ko po may testify akong bago.
Ayoko po na mai-testify ko yung natural lang. Gusto ko po yung mai-testify ko po yung bago. Ilan po yung pagte-testify? Ito, bibigyan ko lang ng limit para paunahan. Excited ba kayo o parang ayaw nyo? Okay, bibigyan ko lang ng limit. Ang magte-testify lamang, paunahan ito, 5 tao lang. Direct to the point tayo ha, wala na magkwekwento ha. Hindi yung, noong January 1 po, gato po yung nangyayari. Tapos gato po. Tapos, alam niyo po, noong January 2, late po kaming nagpaputok ng direct to the point na agad ha. Ano agad ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? For example, dito pong buwan na ito, ako po'y may nararamdaman na sakit dito po sa aking puso. Then ako po'y humingi pinanghawakan ko po yung pangako ng Panginoon, naranasan ko kapangyarihan ng Diyos. Ako po'y kanyang pinagaling na wala po yung sakit instantly. Oh, di ba? Okay na yon. Basta, sabihin natin ito ha, iiwasan natin mag-testify ng ginawa ng kaaway. Ang gagawin natin, ite-testimony natin ang ginawa ng Diyos. Wala magsasabi ng ganito ha. Alam niyo po, grabe po ang kaaway. Ang tindi po ng ginawa ng kaaway sa aking buhay. Alam niyo po ba, every Sunday, lagi po akong hinaharangan, hindi po ako pinapatid ng church. Kasi po ganito po ginagawa. Walang magte-testify ng ginawa ng kaaway. Ang ite-testify natin ang ginawa ng Diyos. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. Amen? Sino sa inyo dito ang gusto na mag-testify ngayong katapusan ng Abril? Sinong gusto ng mga bagong testimony? Woo! Parang ayaw ninyo. Sinong gusto? Pumalakpak ng malakas. Ang tibay ng pangako ay hindi nakadepende sa pangako, kundi kung sino ang nangako. Uulitin ko. Ang tibay ng pangako ay hindi nakadepende sa pangako, kundi sa kung sino ang nangako. Amen? Hindi mahalaga dito kung ano yung pangako. Ang mahalaga dito, sino ang nangako. Ito tanong ko sa inyo. Pag ito hindi tayo nagbababa ng tao. For example, mayroong isang magpapalimos na nangako sa iyo. Sabi sa iyo, bibigyan kita ng 1,000,000. Maniniwala ka? Maniniwala ka? Sino maniniwala dito? Maniniwala ka? Siyempre hindi. Kilala mo yung tao eh. Ba't ka maniniwala? Pero tanong ko sa inyo, for example, si Manny Pacquiao magsabi sa iyo, bibigyan ka 1,000,000. Maniniwala ka? Yes! Bakit? May kakayahan siya eh. Di ba? Bilyonaryo siya. Ito tanong, ay si Lord nangako, payayamanin ka, maniniwala ka? Bakit? Eh si Lord na yan ang gumawa ng langit at ng lupa. Bakit di ka maniniwala? Kasi ang tibay ng pangako ay wala doon sa pangako mismo. Kahit gaano pa kalaki yung pangako, wala doon yung tibay ng pangako. Kundi ang tibay ng pangako ay nakadepende kung sino ang nangako. Dahil ang Diyos ang nangako, siguradong tutuparin niya ang anumang hinihiling natin. Amen! Amen po ba? Dito ako magtatapos. Sa dalawang mensaheng ito. Kapag ang Diyos na ang nangako, siguradong tutuparin niya ito. Uulitin ko. Kapag ang Diyos na ang nangako, siguradong tutuparin niya ito. Huwag tayong masyadong umasa sa pangako ng mga tao. Kasi sometimes yung promises ng tao are meant to be broken. Kahit gaano ka pa niya kamahal, kahit gaano pa siya kahalaga sa buhay mo, may pagkakataon na yung pangako niya ay hindi niya matutupad sa'yo. Nagigets ba natin? Hindi ko sinisira ang relasyon ng bawat isa, ha? Pero binibigyan ko lamang kayo ng idea na pwedeng masira yung pangako. Nagigets ba natin? Pero pagka usapang Diyos na, kailanman hindi sisira ang Diyos sa pangako. Last. Basahin nga natin lahat to. Ang ganda nito. 1, 2, 3, go. Oh, di ba? Magandang ano yan. Magandang caption yan. Oh, post nyo na agad. IG nyo na. Sa pangako ng Diyos, tayo'y humawak ng mahigpit
nang sa kinabukasan hindi tayo magipit. Amen? Amen po ba? Alam niyo, the moment na pinangahawakan nyo ang pangako ng Diyos ng mahigpit, yung kinabukasan ninyo, laging sigurado yan. Walang kagipitan, walang problema, walang kung ano-ano mang mga bagay na hindi maganda. Bakit? May pinangahawakan kang pangako ng Diyos. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Singers po tayo dito. Sino ditong pinanghahawakan niya ang pangako ng Panginoon? Lahat nga po ng naghahawak sa pangako ng Panginoon ay pumalakpak na malakas. And let us declare this song as a song na naniniwala ka na kayang tuparin ng Diyos ang mga pangako niya sa buhay mo. Amen? If you know this song or kung may makikita kayo diyang lyrics, pwede yung sabayan. Allow the message of this song ang siyang pumukaw sa puso't isipan natin na ang pangako ng Diyos ay kailangan nating panghawakan. Hallelujah, Jesus. Mga pangako mong binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa akin gumagabay, ang kalakasan ko. Sabi mo sa Panginoon, sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Mga pangako, mga pangako mong binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa akin gumagabay, ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay sa Panginoon at sabi mo sa Panginoon, mga pangako mo, mga pangako mo, binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa akin gumagabay, ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo. Come on, people of God, sabihin mo sa Panginoon, mga pangako mo, mga pangako mo, binitawan, panghahawakan ko. Kapag pinangahawakan ka pangako ng Panginoon, sabihin mo sa Diyos, mo sa akin gumagabay, ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais. Come on, people of God, sabihin mo sa Panginoon, mga pangako mo. Kamay mo sa sabihin mo, sa'yo lamang, sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa huling pagkakataon, sabihin mo sa Panginoon, mga pangako mong binitawan, panghahawakan mo. Kamay mo sa akin gumagabay, ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay
Tunay nga aming Ama na pinangahawakan po namin ang lahat ng pangako mo sa aming mga buhay. At ako po'y naniniwala na ang kapangyarihan mo ay mararanasan namin dahil pinangahawakan namin ang lahat ng pangako mo sa aming mga buhay. Ang buwan na ito, ang simula na mararanasan namin ang katuparan sa lahat ng aming mga pangako. At sa last Sunday of this month, marami po sa amin na magte-testify dahil hindi lamang namin napag-aralan at naunawaan ang pangako at ang kapangyarihan mo, kundi dahil naranasan namin ito. Maraming pong salamat. Ang salita mo na aming pakinggan sa umagang ito ay patuloy na magrema ng malalim sa aming mga puso. Maraming po salamat. Pinagkakatiwala ko po sa iyong lahat. In Jesus' name, Amen. Praise God, yan. So, dako po tayo sa tithes and offering. Praise God. So, handa na po ba makinig ulit? Amen. Sige po, palakpak po para kay Lord. Praise God. Ayan, so, parang wala naman pong bago. So, isang mabilisan na lang. Ano po yung tithes and offering? Yung tithes po, ito po ay 10% ng lahat ng blessing or income na atin pong natatanggap. Amen po. Naunawaan po ang tithes. Amen. So sabi po kanina sa itinuro sa atin, mai-experience natin ang pangako ng Lord kapag tayo ay nanampalataya. Amen. Kapag meron tayong pinanghahawakan na pangako ng Lord. So ngayon po, yan, sabi po sa salita ng Lord, yan, dagdag po natin to sa pangakong pinanghahawakan natin. Amen po. Amen. So sabi po dito, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong ubasan. Yan. So sa pangako po ni Lord, 'di ba? Meron pong pangako si Lord na pangako niya na po sa atin. Amen. Pero may mga pangako rin po si Lord na dapat meron po tayong gawin. Amen. Amen. So ulitin ko po yung pangako na dagdag po natin, 'di ba? Sa mga pangako ng Lord na pinanghahawakan natin. Ulitin ko lang po, basahin ko lang po ulit. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. So yung sabi ko nga po kanina, may mga pangako si Lord na kailangan meron po tayong gawin. Ano po yung kailangan natin gawin? Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi, yun yung pangako kanina ni Lord na sinabi ko na idagdag natin, di ba? Na subukan niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin nahayaan na salantain ng mga bala ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. So, sabi po kanina, kung meron tayong pangako ng Diyos na pinanghahawakan, di ba? Mararanasan natin ang kapangyarihan ng Lord. Ngayon po, para maranasan po natin yung pangako ng Lord, nakalakip po ng verse na ito, ang dapat po natin gawin, ibigay po natin ang ating tithes and offering. Hindi lamang po basta ibigay ang ating tithes and offering, kundi ibigay po natin ng tapat. Di ba? Maging tapat po tayo sa pagbibigay ng ating tithes and offering kasi kita naman po ng Lord, di ba? Hindi man po alam ng asawa natin, hindi man po alam ng mga kasama natin sa bahay o nung kung sino man, alam po ng Lord kapag nagbibigay po tayo sa Kanya ng tapat. At ang Diyos po, ang tapat din na magbibigay at tutugon sa Kanyang mga pangako. Amen po? Amen. Amen. So yun po yung ating tithes. Ngayon po, offering. Offering po, ito po yung pagbibigay po natin ng kusang loob. Di ba? Masaya ang loob, bukal sa loob sa atin pong Panginoon. Kasi po kung ang tithes po ay para sa Lord, kumbaga, kay Lord po talaga yon. Ngayon po, yung tithes, dun pa lang po tayo makakapagbigay. At nakadepende po sa atin kung gaano po natin ipapakita ang pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng ating offering. Amen po? Amen. Amen. So, handa na po ba tayo makapagbigay? Meron na po tayong mga envelope. Sa mga wala pa pong envelope, pwede po kayong makahingi.
sa ushering. So sa mga may envelope na po, pakitaas po ng ating mga envelope at atin pong itong ipag-pray. Praise God. Sige po, taas po natin ang ating mga envelope. Let us pray. Hallelujah, Father God. Salamat, Lord, sa oras po na ito na muli po, dumako po kami sa gawain po ng pagbibigay ang tithes and offering, Father God. We pray sa oras po na ito na sa amin pong pagbibigay, Father God, hayaan niyo po na makapagbigay po kami na meron pong masayang puso, O God. In Jesus' name, ganun din po, hayaan niyo po na patuloy po kami makapagbigay ng tapat sa inyo. Kayo pong nakakakita ng aming mga puso sa amin pong pagbibigay, Father God. At naniniwala po kami na sa amin pong pagbibigay sa oras na ito, Father God, ay kayo po ang sasagot, kayo po ang magbibigay ng lahat ng ipinangako niyo po sa amin, Father God. Kaya sa oras po na ito, patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo ang aming mga ibibigay. Ganon din po sa lahat ng malilikom namin, Father God. Pinapanalangin po namin ito, Father God. Maging mabangong samyo po, Father God, dito po sa inyo pong paanan, Father God. Magamit po sa lahat po ng gawain, sa lahat po ng pangangailangan dito po sa loob ng simbahan, Father God. Hayaan niyo po na sa makapagbibigay sa umaga na ito, patuloy niyo pong i-bless ang buhay nila, Father God. Patuloy niyo pong ipaunawa sa amin, Lord, yung kahalagahan po ng pagbibigay ng tithes and offering, Father God. In Jesus' name, i-bless niyo po ang buhay ng bawat makakapagbigay, makakapagbahagi sa umaga na ito, Father God. At patuloy niyo po ilagay sa aming mga puso, Lord, paunawa niyo po sa amin, Father God, kung gaano po ka-importante, Father God, ang pagbibigay ng aming tithes and offering. Maraming salamat, Ama. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain na ito, Father God, maging ang mga ibibigay po namin sa umaga na ito. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Pwede na pong makapaghulog sa box. And it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Give it love, give it faith, give it joy, and a smile on your face. Give it to the Lord that's given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. From your heart, Give your best, give unto God, and you will be blessed. Don't be stingy, and don't be tight. Live from the window in the Bible, give her last night. So give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake together, and running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Praise God. Tayo po'y darako sa ating Holy Communion. Ito po'y ginaganap po natin, ginagawa po natin sa pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoon. Sa oras na ito, iunat po natin ang ating mga kamay sa mga elemento na ating gagamitin. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa pagkakataong ito na kami po'y magpapartake ng Holy Communion. Dalayan ko po ang mga benepisyo ng indugot na yung katawan na ma-receive ng bawat isa. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. Tinapay ng buhay, kanin mo'y
iyong kamtan, ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makiisa. Yan ang dugong tumanak upang ikaw ay luminis. Ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay luminis. Praise God. Meron na bang lahat? Okay, kung meron ng lahat, itaas natin ang ating mga tinapay at sabihin natin lahat, salamat Panginoon, dahil sa iyong katawan, nagkaroon ako ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong katawan. Sabay-sabay natin kainin. Itaas natin ating mga saro. Sabihin natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay nating inumin. Okay, makakaupo muna po tayo at darako po tayo sa ating announcement. Okay. Pumalakpak nga po ang handa ng makinig ng ating announcement. Yan, praise God. Okay. So announcement po, muli, aking pong pinapaalala sa bawat isa, ang ating pong anniversary ay gaganapin po natin sa this coming May 10. 2 p.m. po ito, yung ating pong place ay to be announced po sa mga darating na linggo para at least alam po natin kung saan. So iniimbitahan ko po ang bawat isa na tayo po ay magsama-samang magpuri at sumamba sa ating Panginoon sa ating 27th year anniversary na ang tema po natin ay Press On. Yan, magpatuloy lang tayo. Amen? Sabihin mo kasi yung katabi, magpatuloy lang tayo. Let us press on towards our goal. Amen? So, dahil po meron po tayong anniversary, ongoing na po ang ating mga practices. So, mamaya po may practice po ang mga children. Lahat po nasasayaw sa children after po ng A group or kaya after pong kumain. Depende po kay Ate Nadine. Si Ate Nadine po ang magtuturo sa mga children natin, sa mga sasayaw, ages 9 years old pababa. Lahat po ang edad ay 9 years old pababa. Yan, in-encourage ko po kayo sumali po kayo sa sasayaw. And every Wednesday and every Friday naman po, ginaganap naman po ang practice ng Step in Christ. Yung pong mga bata, ang tawag po sa kanila mga Lord's Lamb. Yan. Mga tupa ng Diyos. Yan. Lord's Lamb po ang tawag po natin sa 9 years old pababa. And Step in Christ naman po ang tawag natin sa ministry ng 10 years old to 15 years old. So every Wednesday and every Friday naman po ang kanilang practice. Makipag-coordinate lang po sila kay Sister Maylene. And mamaya po, lahat po ng nasa chosen, ito naman po yung 16 years old and above,
meron din po kong gaganaping practice, ang Chosen Ministry. Yan, mamaya pong hapon, after po ng mga gawain, kung meron man pong mga gawain. So, at ang ating pong mga singers, may practice po every Tuesday and 4:30, and every Friday naman po ang mga musician. At sa mga nagnanais pong maging parte ng ating production this coming anniversary, we need a manpower po, especially sa ating production, sa mga magko-control po, kasi yung mga magko-control po natin, kung mapapansin po ninyo, yung mga nandun po sa likod, sila rin naman po yung laging nandito sa unahan. So kailangan po namin ng mga full-time na pwedeng magpagamit sa pagko-control sa laptop, sa ating pong lyrics, sa ating pong controller po ng ating live stream. Yan. Kailangan din po namin ng mga gustong mag-commit na magka-camera para po yung mga camera po natin, hindi lang po siya naka-steady lang siya. So gumagalaw din po yung ating mga camera. Especially po dahil po medyo malawak po yung ating place. Hindi po tayo dito mag-anniversary. Medyo malawak yung place. So kailangan po natin ng mga manpower. So in-encourage ko po ang bawat isa, kung kayo po ay kino-convict ni Lord na magpagamit sa Panginoon, para po kayo ay gamitin ni Lord this coming anniversary, magsabi lang po kayo sa akin kung ano pong ministeryo ang gusto niyo pong involvean. Yan. So, para pagka gusto niyo pong magpagamit sa media, at least kayo po ay magagamit sa ating media. Yan. So, yung mga nagnanais din pong maging part ng ushering, especially po this coming anniversary, pwede rin po kayo magsabi kay Sister Lilia, kasi kailangan din po natin ng manpower pagdating sa ushering. Okay? So, this is our first time ulit after 7 years. Okay, after 7 years na tayo po ay laging nasa church lang, this is our first time uli na tayo po ay lalabas ng lugar or ng church natin para ipagdaos po ang ating anniversary. So, very special po itong ating anniversary na to. Kasi magsasama-sama po ang ating mga outreaches from Nagilian, Bawang, ang ating pong Santol, Baknotan, ang ating banks, at yung pa pong ibang mga A-groups po natin kung saan man po sila nandun. Amen? So, makipag-coordinate lang po kayo. And every Wednesday po, meron po tayong ginaganap na prayer meeting, 6:30 pa rin po. So, inimbitahan ko po ang bawat isa na kayo po ay dumalo. So, tayo po ba'y napagpala sa araw na ito? Kung tayo po'y napagpala, tayo pong lahat ay tumayo at bigyan po natin ng malakas na palakpak si Lord. Praise God, isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. This time, the power of the promises. Amen? Amen. Mga kapatid, dahil alam natin, dahil ang pangako ng Diyos, at Kanyang tutuparin, kaya na tayong wala ng pangamba. Amen? Praise God! Come on, clap your hands! Come on, sing with us! Sawang pupurihin ko sa bawat sandali, sa buhay ko'y tataas. Ang tanging alam ko, ang pag-ibig mong ganal, ang siyang
Wala na. Isa pa, sabihin natin. Ikaw ang Diyos na dakila. Pagpupurihan ka, hindi nagbabago. Ang kapangyarihan mo, sa'yo ako'y umaasa. Saan mo napunta, ikaw ang kasama ko. Wala nang pangalan. Pag-ibig mo'y wagas, hindi tumutumas. Siya maghahawakan ko, ang kalagasan ko. Pag-ibig mo'y wagas, hindi tumutumas. Siya maghahawakan ko, ang kalagasan ko. Ikaw ang Diyos na dakila, pagpupurihan ka, hindi nababago. Ang kapangyarihan mo, sa'yo ako'y umaasahan. Saan man nagpunta, ikaw ang kasama ko. Kadalasan sa'yo, ikaw ang Diyos na dakila, pagpupurihan ka, hindi nababago. Ang kapangyarihan mo, sa'yo ako'y umaasa. Saan ka papunta, ikaw ang kasama ko. Wala nang pangamba. Isa pa, sabihin natin. Wala nang pangamba. Nagbabasan, sabihin na. Wala nang pangamba. Palakpakan mo nga ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sa'yo ang kapurihan, Father God. Sa'yo ang aming pag-asa, Panginoon. Sa'yo, O Diyos, hallelujah, ang amin lahat, O God. Kaya naman, Panginoon, patuloy kaming manampalataya na ang bawat pangako mo, bawat salita mo, O Diyos, na aming pinangahawakan ay patuloy naming aasahan. Ito'y tutuparin mo. In the name of Jesus, at sa araw, Panginoon, na ito'y tinupad mo, hayaan mo, Father God, na ang bawat isa ay manatiling mapagpakumbaba sa iyong harapan. Patuloy na nagpapasalamat sa iyo sapagkat ang lahat ng meron kami ay sa iyo. Ang lahat ng meron kami ay mula sa iyo. Kaya naman, O Diyos, i-prepare mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Ang lahat kami, ang kung sino kami, Panginoon, i-prepare mo kami, Panginoon, sa araw, Panginoon, na ang tinakda mong tuparin ang mga pangako mong pinanghahawakan namin, Father God. Maraming salamat sa salita mo, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na siyang dumadaloy sa amin, na ang kapangyarihan mo, Panginoon, na patuloy naming nararanasan, Father God. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na patuloy na nagbibigay buhay sa amin, Father God. Kaya nga, Panginoon, sa oras na ito, patuloy namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat sa amin sa iyo. Patuloy, Panginoon, na kami ay hawakan ng iyong mapagpalang kamay, Father God. At nang sa gayon, O Diyos, sa araw ng bukas, patuloy, Panginoon, na ikaw ang maihayag, maitanyag sa aming mga buhay. Maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa oras na nagdaan na patuloy, O Diyos, na ang kapangyarihan mo ay ipinaranas mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga bagay-bagay na iyong gagawin pa sa aming mga buhay. Maraming salamat din, Panginoon, hallelujah, sapagkat patuloy namin, Panginoon, hallelujah, na mararanasan, Panginoon, ang pag-iingat mo sa pag-uwi namin sa aming pansamantalang tahanan. Maraming salamat sa pangalibo-libo mong anghel, Panginoon, na siyang mangunguna sa aming daraanan, sa aming pag-uwi, upang ang buhay namin ay magiging ligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pangako mo, Panginoon. Hallelujah, na aming baunin saan man kami magpunta, Panginoon. Hallelujah, maraming salamat, O Diyos, sapagkat meron ka sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat may salita ka na siyang, Panginoon, dumadaloy sa aming mga buhay. Maraming salamat, Father God. Hindi lamang, Panginoon, dito kami maging matagumpay, hindi lamang dito sa iyong bahay, sambahan kami maging matagumpay, kundi, Panginoon, sa lahat ng aming
pupuntahan, Panginoon, patutunguhan naroon, na bitbit namin ang katagumpayang mula sa iyo, Father God. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay ng mga kapatid namin, Panginoon, ang bawat isang naririto na patuloy, O Diyos, hallelujah, na nagiging pagpapala sa marami, Panginoon, sapagkat ang pagpapala mo'y dumadaloy sa amin. Maraming salamat, Father God. Patuloy namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat sa amin sa iyo. Mula sa araw na ito, mula sa oras na ito, sa pag-alis namin sa iyong bahay-sambahan, patuloy, Panginoon, ang pagkilos mo ay aming maranasan in Jesus' name. Maraming salamat, Father God. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat, maging ang aming mga papurit pasasalamat pagsamba sa pangalan ni Jesus. Taas na natin mga kamay. Sumaating lahat ang walang hanggang pag-ibig ng ating Ama, ang kapangyarihan pagpapala ng ating Panginoong Hesus, at ang walang hanggang pag-ipisan ng banal na Espiritu sumaatin ngayon, bukas at magpakailanman. Lalabas tayo ng lugar na ito na taglay-taglay ang matinding kapangyarihan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this: you are super blessed, you are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ. And no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone.